Hello guys, good day. Today we're going to a wedding wherein I will minister their vows. At si Trixia po, may part din po siya as a opening prayer ng reception. Kung gusto nyo po matuto patungkol po sa vows, ay subaybayan nyo po, makinig po kayo. Isang magandang karakter ng Diyos yan, yung pagtupad ng promises. Kaya gayahin po natin. In the Bible, vows are very important, most especially in the old times. Because before, there were no written contracts. Yun ay may value ang salita. At yung salita na matatanda, kung ano yung napagkasunduhan, yun po yung pinakakontrata. Na-appreciate ko po itong panahon na ito na yung salita ay may value more than the paper. Pero ngayon, baliktad na. Kailangan may kontrata na. Wala na masyadong value yung salita. Tama, no? Napaka-importante po itong salita na gagawin nila. Kasi alam nyo po ba, ito po'y karakter ng ating Diyos. Na yung mga binabasa natin sa Biblia, mga promises niya, salita lang yun. Pero may value. Kaya yung gagawin nila po, not only before us, they will do it before God. Kapag nag-promise na sila sa isa't isa, may value po yun sa Diyos. Alalahanin nyo yung vows ninyo. Ako rin po, minsan nakakalimutan ko yung vow ko sa asawa ko eh. Kaya praise the Lord sa mga videos, binabalikan ko, may nakalimutan ba ako sa prenamis ko sa asawa ko. Ganon din po sa ating Diyos. May nakalimutan ba ako sa promise ng Diyos sa akin? Pwede mong balikan sa Biblia. Kaya nga po ang vow, kapag nag-promise ang Panginoon, it becomes a covenant kasi Diyos siya, hindi niya pwede sirain yung promise niya. Na kahit tayo, hindi pa faithful, kahit tayo nagkakasala, may promise ang Diyos na ililigtas tayo. The manifestation of His promise, it came through our Lord Jesus Christ so that it would have the divine recompense. Yung mga kasalanan na ginawa ng mga tao ay pagbabayaran at aakuin na ni Jesus. Yung kasalanan mo, kasalanan ko, aakuhin niya. Napaka-beautiful ng vow na yan ng Diyos na wherein we would be redeemed through our Lord Jesus Christ. Maniwala ka man o hindi. Ngayon, regalo po ito. Bagamat prinamis niya, kailangan mo tanggapin yung promise niya. Wherein He said, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have life everlasting." Yan yung kanyang pagtupad sa promise niya for redemption sa human race, sa buong mundo. Tinupad niya yung promise niya through our Lord Jesus Christ. Dahil faithful ang Diyos, at yan yung katangian ng ating Diyos, iwi-witness din natin sa karakter natin bilang mga tagasunod ng Diyos, tagasunod ni Kristo, because we are followers of Jesus Christ, regardless of religion. If you believe in the promise of God, therefore you are saved. Amen. I am not here to present my own religion. I'm here to present the promise of God. And let us witness the same way yung promise ni Paul kay Shai at kay Shai kay Paul. Na kapag nakalimutan ni Paul, at least marami tayong naka-witness, oy, di ba promise mo? O kung nakalimot si Shai, o may naka-witness, o di ba promise mo? Di ba? Kaya napakatamis po nito, kapatid.